Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang mainit na usapan ngayon dito sa mundo ng crypto kung saan ay ang official po na paglista ng Pi Network sa dalawang malalaking exchange. At yan po ay kay OKX at saka kay BitGit. Isa po ito sa malaking milestone para sa mga Pi holders lalo na sa mga matagal nang naghihintay na matrade ito. Pero gaya ng anumang malaking pagbabago sa crypto market, may mga nanalo at may mga nadismaya. Kaya sa video na ito ay pag-uusapan po natin kung sino ang mga tunay na nakinabang sa listing na ito at sino naman ang tila nagkulang sa pagkakataong ito. At ayan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Ayan, simulan na po natin kung sino ang mga panalo sa paglista ng Pi Network. Ayan, una ay si OKX. Ayan, siya po ang unang nakaposisyon dito. Ayan, isa sa mga pinakaunang naglista kay Pi ay si OKX. Kaya naman sila ang nagkaroon ng first mover advantage. Dahil sila ang isa sa mga naunang nagbukas ng trading para sa Pi, maraming Pi holders ang nagdeposito ng kanilang token sa kanilang exchange. Lumakas po ang media coverage at engagement sa kanilang platform na siyang nagbigay sa kanila ng mas maraming bagong users at saka mga traders. Yan, pangalawa ay itong si BitGit. Ayan, kasama po sa maagang pagsakay ay itong si BitGit. Kasunod ni OKX ay naglista rin itong si BitGit ng Pi na siyang nagbigay sa mga Pi holders ng mas maraming options para sa trading. Dahil dito ay tumaas po ang liquidity ng token, mas maraming nakapag-trade at mas naging aktibo ang market para sa Pi Network. Ngayon ay pangatlo ay may mga nagbenta ng Pi, yan, sa wakas ay nagkapera rin. Kaya yan, maraming taon nang naghihintay ang Pi holders na matrade ang kanilang hawak na Pi. Kaya naman ang mga nagbenta agad ay matapos po itong malista ay tinuturing na isa sa mga panalo. Kaya sa trading ay mas mabuti ng makapagbenta kaysa sa wala kang maibenta sa huli. Ayan, meron naman yung mga leverage traders. Ayan, na nagkakapera dahil sa volatility. Ayan. Sa unang araw po ng listing ay napakataas ng price swings o volatility ng Pi. Ito po ang naging pagkakataon ng mga leverage traders para kumita sa pamamagitan ng pagbili sa mababa at pagbenta sa mataas na presyo. O kaya naman ay sila po ay nagtaya sa pagbaba ng presyo gamit po ang short selling. At yan, para sa mga experience naman na traders ay ito ay isang magandang pagkakakitaan. Yan. Para yung mga sa madaling salita ay ito po yung magagaling sa pagtitrade. Kaya ayan, at yung kumita pa rito sa paglista ng Pi Network ay yung mga pioneers. Yan, sila po yung talagang tunay na panalo. Yan, kahit ano pa ang presyo ng Pi ngayon ay isang bagay po ang sigurado. May mga totoong halaga na ito sa market. Kaya para po sa mga pioneers na sumuporta sa project mula sa simula, malaking tagumpay ito. Kaya sa wakas, ang Pi Network ay isang lehitimong tradable na asset. Yan. Sino naman ang mga talunan sa listing ng Pi Network? Ayan. Sino naman yung kanilang mga losers? Kaya, ayan, nandito po si Bybit. Yan, hindi po kasi sila naglista. Habang si OKX at saka BitGit ay kumita po sa hype ng listing, si Bybit naman ay tila nagmistulang out of place. Tumanggi po kasi silang ilista ang Pi Network at dahil nito ay napunta lahat ng trading volume sa kanilang mga kakompetensya. Gayunpaman ay maaring tama rin ang kanilang desisyon kung sakaling magkaproblema ang Pi sa hinaharap. Pangalawa ay itong si Binance, kung saan ay nabigo ang kanilang community vote. Ayan. Ito po, ayan. Nabigo ang kanilang community vote. Isa pang malaking exchange na tila hindi nakisabay sa hype ay si Binance. Bagamat nagsagawa po sila ng community vote kung dapat ba nilang ilista ang Pi, kalaunan ay sinabi po nilang hindi ito makakaapekto sa kanilang final decision. Kung sa huli ay magpasya po silang ilista ito, baka makahabol pa sila. Pero sa ngayon ay tila naunahan sila ng ibang mga exchanges. Ayan, ang pangatlo ay mga umaasa sa GCV. Ayan, wala pang malinaw na timeline.
Marami po ang umaasa na ang Pi ay magkakaroon ng global consensus value na umaabot po sa $314,159 per Pi. Ngunit ngayon na ito ay naiti-trade sa mas mababang halaga, tila mabagal pa bago makita kung posible nga ba ito. Sa ngayon ang kanilang paghihintay ay patuloy pang magtatagal. Ayan, at ang pang-apat ay may mga nakalak na Pi. Ayan, at wala pang pagbebenta. Kaya kung nakalak yan ay hindi mo po talaga pwedeng ibenta yan. Maraming mga pioneers ang hindi pa rin makapagbenta ng kanilang Pi dahil po sa iba't ibang issue tulad ng lock wallets, migration delays, o hindi pa tapos na KYC verification. Habang ang iba ay kumikita na sa trading, sila ay nanonood lamang mula sa gilid. Wala pang kakayahang i-liquidate ang kanilang Pi. Kaya yan, ngayon ay ano naman ang maaaring maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors dito kay Pi Network. Ayan, para sa atin, ang paglista po ng Pi sa OKX at saka Bitget ay nagbibigay po ito ng bagong oportunidad. Mas maraming exchanges ang may access sa Pi na nangangahulugang mas maraming paraan para makapag-trade or makapagbenta ng Pi token. Ngunit dapat pa rin po tayo mag-ingat. Hindi pa rin ganap na naitatakda ang tunay na halaga ng Pi sa market. Kaya maaaring magkaroon po ng biglaang paggalaw ng presyo nito. Para naman sa mga umaasang tatas ang halaga ng Pi sa astronomical na price level, marahil ay mas mabuting pag-aralan natin ang market at maging mas realistic sa kanilang mga inaasahan. At yan, bilang panghuli ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito. Ang paglista po ng Pi Network, yan, ang kanyang pagkakalista sa OKX at saka Bitget ay isa po itong malaking hakbang para sa project at sa mga pioneers. Pero hindi po ito nangangahulugan na tapos na ang journey or paglalakbay ng Pi. Marami pa rin kailangang patunayan ang Pi Network, lalo na sa usapin po ng utility at saka mass adoption. Kaya ang malaking tanong ngayon ay magiging sustainable ba ito sa long term o isa lamang ba itong hype-driven event? Kaya para sa ating mga traders at saka investors, ang pinakamalaga ay manatiling mag-ingat at gumawa ng matalinong desisyon sa ating investments. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.